Dahil pa rin sa mga nararanasang pag-ulan, ilang araw nang binabaha ang paligid ng Dagupan City Hall. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? Si Jay tuloy-tuloy pa rin nakararanas ng mga pag-ulan na sinasabayan pa ng high tide kaya problema pa rin sa ilang lugar dito sa lungsod ng Dagupan ang mga pagbaha. Kasamang naghahakot ang mga basura sa Dagupan City Hall tuwing umaga si Mang Delphine, pero wisyo raw sa kanya ang baha sa paligid ng City Hall. Naglinis kami. Tumadumi dito sa paligid ng City Hall. Mas malalim ito, baga aabutin pa ng linggo ito. Nakabota rin ang ilang empleyado tuwing papasok sa City Hall dahil sa baha. Bukod sa pagsusuot ng bota, naglagay na rin yung ilang empleyado ng City Hall dito ng mga sandbag. Pero ang problema, yung mga sandbag inabot na rin ng baha. Kasi high tide na naman ngayon, medyo 0.9 ang meters na ngayon. Buti wala namang ulan, kaya uhupa rin yan. Tuloy-tuloy na pag-dredge, paglinis ng mga kanal, malaking tulong talaga. Pero wisyo rin sa mga motorista ang baha sa mga pangunahing kalsada sa lungsod. Ang ilang residente na may transaksyon sa Central Business District napipilitang lumusong sa baha. Ayon sa Pag-asa, tuloy-tuloy ang mga pag-ulan sa hilagat gitnang Luzon. Nakalabas na sa PAR ang bagyong Goryo. Naapektuhan lang itong tinatawag natin na habagat, yung tawag southwest monsoon. Kaya yun po yung nagpapaulan sa atin, lalo na dito sa Pangasinan. Ito po yung tinutulak, pinapalakas pa yung habagat para doon sa yung, lalo si Goryo. Yan po, mayroon tong epekto na paglakas ng tinatawag natin na habagat. May 3 pang bagyo sa labas ng PAR ang binabantayan ng Pag-asa. Si Jay, sa 4 na bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, tanging si dating bagyong Goryo na lamang yung nagpapalakas sa habagat. Mababa rin yung tsansa ng mga bagyong ito na muli pang pumasok sa loob ng PAR. May gale warning pa rin sa mga dagat na sakop ng Zambales, Ilocos Region, Bataan at Batanes. Delikadong pumalawat dito yung mga maliliit na sasakyang pandagat. Si Jay. Russell, kumusta ang monitoring ng CDR-RMO sa iba pang lugar sa Dagupan City na lubog pa rin sa baha hanggang ngayon? CJ, may ilang barangay pa rin dito sa lungsod ng Dagupan na binabaha tulad ng Barangay Maluwod at isang pamilya yung nananatili nga sa may evacuation center. Sa Sitio Fisheries, aabot pa rin sa hanggang bewang yung lalim ng level ng baha kaya kinakailangan pa rin dito na sumakay ng balsa yung mga residente para makatawid dahil hindi pa rin ito kakayanin ng pagsusuot ng bota. Kung gaganda na yung panahon sa mga susunod na araw, inaasahan na bababa na rin yung level ng tubig dyan sa Sitio Fisheries pero malabo raw itong mangyari dahil tuloy-tuloy ang mga pag-ulan. Si Jay. May mga dam pa ba na patuloy na nagpapakawalan ng tubig? Yung Angat, yung Binga at saka Ipo sa Bulacan? Kumusta ang mga ito? Si Jay, sa monitoring ng otoridad, nagpapakawala pa rin ng tubig ang ilang dam dito sa bansa tulad ng Bingat Ambuklaw Dam sa Benguet. Tig-2 gate yung bukas sa mga nabanggit kong dam habang may mga pagkakataon din na nagpapakawala ng tubig ang Ipo Dam sa Bulacan. Tuloy-tuloy yung monitoring ng otoridad natin sa mga dam dito sa bansa dahil patuloy pa rin tayo nakararanas ng mga pag-ulan. Si Jay. Maraming salamat, Russell Simorio.